Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning. Yan, salamat po sa mga maagang dumating. Yan, sa amin po sa Bulacan, lagi pong maaga yung iba, yung naman ay hindi. Kaya sabi ko, dapat pala dito tayo lagi para maaga tayong dumarating. Sino po dito ang nakaranas po ng baha ngayong dumaang bagyo? Meron po ba? Oh, meron, ano? So, patuloy po natin panalangin, mga kapatid, yung mga kapatid natin, lalo mga Pilipino natin, mga kapatid na dumanas po ng bagyo, no? At pagbaha. So, pakisabi nga muna sa katabi mo, I'm glad that you are here. Praise the Lord. Last week po, habang bumabagyo, si Pastor Hernan, saka si Pastor Rolando po, ay kami po ay nasa Pastors Conference, no? At nakaka-encourage po na makarinig ng mga testimony ng mga kapastoran doon, no? At na-realize ko na blessed pala kaming mga pastor dito sa Emmanuel. And kami po ay nagpapasalamat sa lahat, no? Every time na nagpapadala po kayo ng food sa aming po mga pastor, Pastor Hernan, Pastor Bong, nadadamay po kami. Yeah. Kaya sabi namin, sabi ko kay Pastor, dapat paabot mo hanggang December, Pastor, para Kaya lang po napansin niyo si Pastor Bong tumaba. Kasi daming food. Hindi nila alam paano nila uubusin. So, purihin ang Panginoon. Salamat po sa pag-ibig na nagmumula po sa bawat isa po sa atin dito sa Emmanuel. Nakita po namin na we are blessed na naging part po ng Emmanuel. So, sa lahat po ng member ng Emmanuel, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Sabi po ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ngayon mga kapatid ay saglit po tayong manahimik at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. Enjoy natin ang presence ni God dito sa place na ito. At sama-sama po tayo na mananalangin sa ating Panginoon at idulog ang pasasalamat, idulog ang mga naisin natin sa ating buhay, sa ating iglesia. Pagpasalamat po natin sa Kanya. Yes, O Lord, kami po ay una humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga nagagawang kasalanan. Mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong paningin, Panginoon. Mga bagay na nagbibigay, nagdudulot ng lungkot sa iyong mga mata at apli sa iyong puso, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin nagagawa, even Lord, corporately, as a church, mga bagay, Panginoon, na ginagawa namin na nagbibigay sakit sa inyong kalooban, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ngayon po ay amin ding tinudulog sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan sa linggong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos po sa kanila pong mga buhay. Salamat, Lord, sa kalakasan, sa provision, Panginoon, na ibinibigay niyo po sa kanila. At dalangin, Panginoon, namin ang iyong mga anak na ito ay patuloy din ng iyong salita ay maibahagi nila sa mga tao, malapit man o hindi sa kanila, Panginoon. Gabayan niyo po sila, tulungan niyo sila, Panginoon, at pagpalain sa araw-araw, Panginoon. Gayun din, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming pong mga leaders, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo even yung aming mga regular members, associate members, maging Panginoon ang aming mga pastor, ang aming pong Panginoon, mga leaders, Lord, dito sa Emmanuel. Dalangin namin, Panginoon, na kayong patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay magpatuloy na magsilbi sa inyo, Panginoon. Hindi mapapagod, Panginoon, kundi lalo pang iinit, Panginoon, at makita sa kanila, Panginoon, ang init na ito upang ang ibang mga member din namin, Panginoon, ay maging mainit din, Panginoon, sa pagsamba, sa pagsunod po sa inyo po, Panginoon.
Dalangin din namin ang aming mga missionaries, Panginoon. Dito man sa loob ng Pilipinas o sa ibang bansa, patuloy niyo po silang iingatan. Patuloy niyo po silang pagpapalain at maging pagpapala sa maraming tao. Higit sa mga taong hindi pa nakakakilala po sa inyo. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa araw-araw din. At ang kanilang buhay, Panginoon, ay maging isang buhay na patotoo sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala po sa inyo. For our ministry focus, we pray, Lord, for kindness. In the name of Jesus, we pray for Mark and Mar, na siyang naglilid po dito. Dalangin namin ang aming mga kalalakihan, mga kababaihan, Panginoon, mga young adults, O Lord, in the name of Jesus, we pray. Para bihin niyo pa sila, Panginoon. Nawa ang kanilang buhay din ay maging isang buhay na patotoo sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga opisina, Panginoon, ay makita si Kristo sa kanila pong mga buhay. So, salamat po, Panginoon. At dalangin namin, patuloy niyo po silang palalakasin pa. Patuloy na lumago, not only, Lord, in numbers, but also, Lord, in their spiritual lives. Kayo po ang siyang gumabay sa kanilang lahat, Panginoon. Unite niyo po sila, Panginoon. At lahat po sila, Panginoon, magbabahagi din, Panginoon, ng iyong salita. We even pray, Lord, sa aming mission focus for this week, ang Tansa, ECMI Tansa, sa pangunguna ng aming pastor, Pastor Dennis, Panginoon. Patuloy niyo siyang gagabayan, tutulungan, patuloy niyo pagpapalain ang mga dumadalo sa aming gawain doon po sa Tansa. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa kanila. At dalangin namin, Lord, na lumawak pa ang influence, Panginoon, ng aming church doon po sa Tansa. Patuloy niyo pag-initin pa ang puso ng aming mga workers doon. At dumami pa, Panginoon, ang mag-commit upang mag-serve sa inyo doon po sa aming ECMI Tansa. Patuloy niyo po silang pagpapalain po, Panginoon. We pray, Lord, sa aming SIBA and also SOMA, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming organization. We pray, Lord, for our vision na mamutawi, Panginoon, sa bawat pastor. Na ang kinin ng bawat pastor ng aming organization, Panginoon, ng SIBA, ang aming pong vision, Panginoon. To really, Lord, every churches, every pastor, Panginoon, would plant a church, Panginoon. Only in this country, even sa ibang bansa, Panginoon. Kayo po, Lord, ang siyang tumulong, magbigay ng init sa ministry. Yes, O Lord. Patuloy yung gamitin din ng Emmanuel, Panginoon, upang madami pa kami, Panginoon, may plant na church, Panginoon, following our vision, Lord, sa SIBA, Panginoon. We pray, Lord, for bless our cups. Salamat po, Panginoon, sa aming COP na siyang nagbukas ng headquarters muli, Panginoon, upang ang iyong salita ay amin pong maibahagi sa kanila. Dalangin namin na marami pang kapulisan, Panginoon, ang makakilala sa iyo. At magamit din po, Panginoon, upang ang iyong salita, Panginoon, ay mabahagi pa. Hindi lamang sa mga kapulisan, kundi sa kanilang mga pamilya. So, i-bless niyo po, Panginoon, ang aming gawain ito. Ang aming mga pastors din po, Panginoon, nakabahagi po nito. Ang mga life coaches po namin. Patuloy niyo bibigyan ng init, Panginoon, sa pagbabahagi sa aming pong mga kapulisan. We pray, Lord, for our nation. Yes, Lord, dumaan po kami sa bagyo. Pero, Lord, pagkaisahin niyo po ang bawat Pilipino, natulungan ang bawat isa. Maging ang aming gobyerno, Panginoon, ay maging alerto upang mabigyan ng lunas
ang mga pinagdaanan ng aming pong mga kapwa Pilipino sa nagdaang bagyo. Lord, spare niyo po kami, Panginoon. Sa anumang calamities po, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Even, Lord, we pray, Lord, that you will bless our economy. Gabayan niyo rin po ang aming Pangulo sa mga desisyon niyang gagawin. Maging Panginoon, sa aming nalalapit din na eleksyon, dalangin namin. At tanging yung mga may takot sa iyo, Panginoon, ang siyang maihalal, Panginoon, sa aming nalalapit na eleksyon. Lord, pagpalain niyo po ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na kumilos at magpala po sa amin. Maging Panginoon ang aming pong mga kasama ngayon, mga guests po namin, mga kaibigan na naimbitahan sa araw na ito. Dalangin po namin ang iyong pagkilos sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Panginoon, inaangkin po namin ang iyong kasagutan. We claim the victory sa aming pong panalangin ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. So let us all rise and give God our highest worship.
Yes. Come on, let's lift our voices in praise. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm down. I'll praise when I'm numbered. Praise what's around me. 'Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I'll praise when I know you're still in control. Praise is the weapon, it's more than a sound, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Let's praise our God. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.
According to Jeremiah 32:27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Meron bang nahihirapan ngayon? Meron bang mukhang imposible? Kay Lord, lahat posible. So let's continue to worship the Lord, our way maker, in all possible ways. Let's worship Him. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Maybe miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that
Okay, bigyan nga po ulit natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Good morning, Emmanuelites. Good morning din po sa lahat ng ating mga nasa
online ngayon. Good morning, good afternoon, good evening, kasi hindi natin alam kung anong oras po sa kanila. Yan. Na-miss ko po kayo mga kapatid. I'm sure hindi niyo po ako na-miss. Yan. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Mike or Pastor Michael Torres na inyo pong outreach pastor sa Giginto, Bulacan. Kaya ako po ay nagpapasalamat una sa ating pong senior pastor for giving me this opportunity para maging tagapagsalita nyo ngayong umagang ito. It's an honor to be here today. Kasama ko po ngayon ang aking pong mga member doon sa Bulacan. Pakikaway-kaway naman po dyan. Ayan. And also, I want to recognize yung aking Technoshine family. Ano yung aking Technoshine family? Pakitaas naman po kamay. Ayan. Naghakot po talaga ako. Alam po ninyo sa amin sa Bulacan, pag humakbang po ako sa kaliwa, pader na. Pag humakbang naman ako sa kanan, pader din. No? Pwede po ba natin pakita yung picture dyan? Ayan po. Totoo nga po, ano? Kaya kami po ay nananalangin no, sa Bulacan na pagkalooban ng Panginoon. Kaya po dyan ay talaga po nagda-diet ako minsan kasi pag ako po ay lumaki pa, baka hindi po ako kumasya na. Kasi isang hakbang na po sa kaliwa, isang hakbang sa kanan. Kaya katulad ng sinabi ko po, we are praying na pagkaluban po tayo ng Panginoon ng aming place of worship. We keep on praying, lagi po kami naghahanap kung saan-saan, kahit wala pa po kaming pera. Kaya minsan po gustong-gusto na namin, hindi naman namin mabili dahil wala po kaming pera. Pero sabi ko lagi sa kanila, the Lord is good and He will provide itong aming pong place of worship. Yung po bang makakalundag kami, makakasayaw, makakataas ng kamay, nang hindi ka nakakatama sa katabi mo. Kasi magkakatabi po kami, maliit po eh. Yun po ang aming pangarap, munting pangarap doon po. Kaya 2 months ago, ay kami po, ay naglunsad po kami nung tinatawag naming 5 piso para sa templo. Noong una, sabi ko piso. Sabi ng asawa ko, ang liit ng piso. Baka matanda na tayo, hindi pa natin nakukuha po yan. Hindi pa tayo nakakabili ng place of worship. So sabi niya, gawin nating 5 piso. Kaya po, lumabas po yung 5 piso para sa templo. Nakakatuwa kasi pati mga bata ay excited to give their 5 pesos every time na nagbibigay po kami. Hindi po sapilitan yan. Talaga pong gustong-gusto nila. Excited po sila. Sinasabi nila sa kanilang mga magulang, magbibigay kami para sa Panginoon. So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa Kanya pong katapatan sa ating pong gawain sa Bulacan. Ngayong umaga po ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral dito sa ating series na 7. Dito po pinakita ng Panginoon ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Posible po sa Kanya. Sa sermon ni Pastor Bong, nakita natin kung paano ginawang alak ng Panginoon yung tubig doon sa wedding sa Cana. Ay, yung tubig ginawang alak pala, baliktad. Isang wine na napakasarap. Isip-isip ko, mukhang mas masarap pa ito sa Banayad Whiskey. Mas masarap pa po ito. Kasi nung pinanood ko yung sermon ni Pastor Bong, sabi niya, napakasarap daw nitong alak na ito. Sa sermon ni Pastor Tito, nakita natin kung paano pinagaling ng Panginoon ang anak ng isang royal official na hindi man lang niya pinuntahan. Not by sight. Last Sunday sa sermon ng ating senior pastor, Pastor Dan, nakita natin kung paano pinagaling ng Panginoon ang isang lalaking 38 years na imbalido. Do you want to get well? Sa araw na ito, another miracle ng Panginoon ang ating titingnan. At ang title po ng ating sermon ay The Lord of the Little. Tama-tama. Pastor, sinadya niyo po ba? The Lord of the Little. Hindi ko po naisip yon, si Pastor Bong na nakaisip. Pero ngayon ko lang na-realize na totoo nga.
Anyone who has been exposed to the Christian tradition will know the story of Jesus feeding of the 5,000. At para ma-refresh po tayo sa ating memory, may I request everyone to please stand at ating pong basahin ang sinasabi sa John chapter 6, verses 5 to 14. Okay, let's read all together. Ready? Begin. He said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, "Here is a boy with 5 small barley loaves, 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "There was plenty of grass in that place." And they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all the After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for another opportunity for us to hear from your word and to see the miracle that you have performed. Dalangin po namin, mangusap po kayo, Panginoon, sa puso at isipan ng bawat naririto ngayon, maging ang aming mga kapatid na nasa online. We pray na pagpalain niyo po kami sa iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede po tayo maupo. Para sa mga napakaraming taong ito. Problema, wala pong shopping mall doon sa pinapupuntahan nila. Wala ring 7-Eleven o kahit karinderya man lang, wala. Liblib na lugar yung kanilang pinuntahan. At ito pa, wala nang mabili, kulang pa ang pambili. Yun po ang dilema ng mga disciples. It seems at the time with Jesus had increased Philip's faith little, nasubok po siya. He had seen Jesus heal people numerous times. Nakita niya kung paano magpagaling si Jesus. He had seen Jesus to do the impossible, yet, he completely took his eyes off Jesus and go them on his problem. Yung problema ang nakita niya. Madalas, ganyan din po tayo. Nakatuon tayo sa problema, nalalayo tayo doon sa Diyos na kayang mag-solve ng ating mga problema. Nalakihan tayo masyado doon sa problema. Hindi natin nakita na malaki yung Diyos natin na kayang tugunan yung ating pangangailangan. So when Jesus told Philip to feed the people, Philip focused on what he could do and could not do. The possible and impossible. Sa verse 7, sabi po, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Yun po ang sabi niya sa Panginoon. 200 denarii worth of bread would not be enough for each of them to get a little. Parang inisip ni Philip, si Lord naman, parang nagjo-joke. Kadami-daming tao, mapapakain ba namin itong mga ito? Wala pa kaming pambili. Ewan ko ba naman dito sa mga taong ito, sunod-sunod sa Panginoon, wala pa ng baon.
Kala siguro na may pakain lagi, no? Parang ngayon, no? Eleksyon, no? Sunod na sunod yung mga tao kasi baka magpakain si Mayor. O kung may baon man, sa layo ng kanilang nilalakad, maaring naubos na nila. Habang naglalakad, pakain-kain. Di ba? Buti na lang, nakita ni Andrew ang isang batang may baon, 5 tinapay at 2 maliit na isda. Subalit, ang sabi niya, sasapat kaya ang mga ito? Sabi niya. Sabi ng verse 10, about 5,000 men were there. Sa tingin niyo mga kapatid, 5 tinapay at 2 isda. Sasapat ba? Hindi sasapat. Isipin po natin ito, 5,000 na kalalakihan. Sabi nung kalalakihan, sabihin na lang natin meron pang 5,000 na babae at 5,000 na mga bata. Ilan po yan? 15,000. Magkano magagasto sa 15,000? Kung bibili po tayo ng toasted siopaw, na madalas nyo pong kinakain, na mas napakasarap, sa 3 Bakery, 12 pesos daw po isa nun. Kinumpute ko po, 180,000 pesos. Isa lang. Alam ko naman, iba sa inyo dyan, dumadalawa. Kung sa Jollibee naman, bibili, nagtitipid, 1 piece chicken lang, para mabusog naman sila, without drinks, 82 pesos po yan. Nagkakahalaga to ng 1.230 million pesos. Kung sa Kenny Rogers, para medyo healthy, pero group of meal, yung pang-apat lang, 999 ang isa, 3,746,250 pesos. Ang tanong, saan sila kukuha ng ganong kalaking pera? Sabihin na natin, nagbigay po ng tig 2,000 bawat disciples, 12. Magkano po yun? 12,000. 24. Mali ang compute ko. 24. Ibig sabihin, nasa 2,000 kalalakihan lang po ang mapapakain po nila doon. Wala pang inumin po yun. Kaya dito nasubok po yung pananampalataya ng mga disciples, lalo na si Philip. Pero paano ito natugunan ng ating Panginoong Jesus? The problem solving of Jesus Christ. Gagamit pa ba tayo ng math dito? Hindi na. No? Kita na natin eh. But here is the truth. Not only that Jesus knows the problem, He also knows the solution. Amen po? He also knows the solution. Our problems don't take God by surprise. Hindi po nasusurprise ang Panginoon sa mga problemang meron tayo. What rocks our world? God so coming mile away. Hindi pa dumarating, ang layo pa, alam na ng Panginoon yan. And our divine Creator and the one who sustains can handle our needs. Kaya po nang makita niya yung crowd na sumusunod sa kanila, He said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Kaya ba nagtanong ng Panginoon ng gano'n? Hindi niya alam kung saan bibili, kung anong gagawin? Alam po ng Panginoon. Alam po niya. Because He asked this only to test Philip, for he already had in mind what he was going to do. Alam niya po kung anong gagawin. Of all the disciples, natanong niyo ba to? Bakit po si Philip? Pwede naman si John. No, malapit sa kanya. Bakit si Philip? Kasi si Philip po ay nakatira sa Bethsaida, which is 9 miles away. 9 miles away lang po. So kung may nakakaalam kung saan bibili, kung anong mabibilan dyan, alam po ni Philip po ito. Siya mas nakakaalam. Pero hindi po niya ito nagawa. No? Hindi po siya nagkaroon ng solution para dito. Kaya sabi po ni Philip ulit sa verse 7, it would take more than half year wages to buy enough bread for each one to have a bite. Philip answered in the physical dimension. Like all of us, no? Na madalas po natin ginagawa. This lesson should have helped him to learn to consider the miraculous power of Jesus and have more faith in God, relying on God's power rather than his own. Kaya nasubok siya. In verse 8, another of his disciples, for some reason, si Andrew,
Simon Peter's brother, spoke up. Nagsalita siya. Sabi ng verse 9, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. No, marahil lang sabihin ni Jesus kay Philip, saan tayo bibili? Ito si Andrew, nag-ikot-ikot na. No, nag-isip siya. Pagsamasamahin kaya namin yung mga baon na meron sila. But even doing that, there is not even close enough. Hindi kakasya sa ganung karaming tao. Kaya sabi po niya, but how far will they go among so many? Oo nga naman, di ba? Paano nga naman pagkakasyahin yung ganun lang karami? Ang sabi po ng mundo, the bigger, the better. Pero hindi po ito applicable sa Panginoon. Because He can use little things and provide big miracles. Amen? Jesus can take a little and make a lot. So what happened in the story? No? Ano ba nangyari sa kwento? First, Jesus saw that the crowd was hungry. Mga kapatid, hindi po manid ang Panginoon. Nahahayaan niya na maglalakad yung mga taong yan at hindi niya nakita nagugutom itong mga to. Marunong po siya makiramdam. Kita niya sa mga taong sumusunod sa kanila yung kanilang physical needs. Kaya niya tinanong si Peter. Pangalawa, Jesus saw that the crowd needs spiritual strength. So hindi lang physical, kundi meron ding spiritual na pangangailangan ng mga taong ito. Jesus recognized that these people had a large spiritual needs than one of a meal. Even though they didn't know it, they were following Jesus because their hearts were empty. Their hearts were empty. Yes, they were physically hungry, but they were spiritually starving to death. Pangatlo, Jesus saw the opportunity to declare who He is. Ngayon sabi niya, sige, sunod lang itong mga taong ito. Jesus knew that the occasion of the crowd's hunger and the timing of His provision would offer an opportunity to declare who He was. He also knew that this would give Him an opportunity to shape His disciples' faith. No, nasubok. Remember, nasubok po yung pananampalataya ng kanyang mga disciples. And Jesus knew that what miracle He was about to perform, but wanted to use the opportunity to teach His disciples. For Jesus, this wasn't only about getting a job done, yung feeding the multitude, but also about teaching His disciples along the way. Maturuan niya po yung kanyang mga alagad. So ano po nangyari? Habang hindi po magkamayaw ang mga disciples kung saan makakakuha ng pagkain, isang bata nagsabi, hey, English speaking bata, I have a happy meal. Wala po sa Bible yun ha. Isip-isip lang po na, baka hanapin nyo mamaya. Pero alam po nyo, yung barley daw po pala, madalas po inilalarawan ito para sa isang mahirap na pamilya. Kasi ito, kinakain lang po ito ng minsan mga hayop. So, ibig sabihin itong batang ito, nagmula ito daw sa mahirap din na pamilya. Pero may baon siya, ha? Compared dun sa iba. Alam ng bata na hindi kakasya sa 15,000 na tao. But he just figured Jesus would take care of it. Sa verse 10, ang sabi ni Jesus sa kanyang disciples, paupiin niyo sila diyan sa damuhan. And Jesus was in no panic or hurry. Hindi man lang nagpapanik si Jesus. He had a huge catering job to fulfill, but went about His work in an orderly way, making them sit down upon the grass. No? Pinaupo niya. Kalmado. Napakakalmado na Panginoon. Verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. He distributed them to the disciples. Jesus relied on the labor of the disciples in this great miracle. So pwede naman po kasing gawin ni Jesus
na bigla na lang nagulat sila, abay, bakit may isda at tinapay dito sa bulsa ko? Pwede niyang gawin yan eh. Pero hindi niya po ginawa. No? Jesus deliberately chose a method that brought the disciples into the work. Binigyan niya ng trabaho itong mga disciples. Sila yung nag-distribute. Pero maging malinaw lang po sa atin mga kapatid, na the miracle resided in the hands of Jesus, not in the distribution. Hindi po doon sa pag-distribute. Habang dinidistribute, dumadami. Hindi ganoon eh. It's in the hands of the Lord. As much as they wanted also included the little boy who gave the 5 loaves and 2 fish. The boy himself ended up with more than he started with. Kung totoo, kukunti lang yung dala niyang pagkain para sa kanya lang, pero napakain niya ng napakaraming tao. At ang maganda doon, nabusog pa siya. Higit pa doon sa dapat na ikabusog niya. Now, ituloy natin kwento, verse 12 to 13. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, that nothing will be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. No, sumobra pa. Wow. Lahat nakakain, mga kalalakihan, mga kababaihan, mga kabataan. At hindi lang nakakain, busog na busog po sila sa pamamagitan lang ng isang happy meal. Pero wala akong nandun na nag-sharon, ano? Wala nag-sharon. Kasi napaka-organized ni Jesus. Maupo kayo. Hindi, kasi kung nakatayo-tayo lang yan, baka may dumudukot-dukot. Pero sabi ni Lord, maupo kayo. Very organized. Very organized. Pero, meron silang regime, no? May dadalhin. Kasi sumobra. Sumobra. Walang Sharon, pero may regime. Sumobra po yung pagkain. Pero maaari din, kasi parang nakapag-isip ka, bakit 12? Baka naman para sa mga disciples yun. Pwede rin, ano? Pero pwede rin ipinauwi ng Panginoon. No? Kasi ang Lord, hindi lang doon sa crowd, kundi pagiging sa kanyang mga disciples. Concerned din ang Panginoon. So Jesus was generous, napaka-generous niya, but never wasteful. Diba? No, natira, sige, ipunin yan. Kasi baka tapon-tapon lang nito kasi sobrang dami pa natira. He wanted to make good use of everything. Mga kapatid, just like the little boy, God made you who you are. So He knows what you can do. He knows what you can do. He just wants you to be willing to let Him use what you have. Ano ba meron ka, kapatid? Big or small, that God can use. Jesus saw the crowd and was hungry. Jesus saw that the crowd needs spiritual strength. Jesus saw the opportunity to declare who He is. And lastly, Jesus, as the prophet predicted by Moses. Sabi ng verse 14, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely, this is the prophet who is to come into the world. When they had seen the sign that Jesus did, the way was Jesus provided bread for multitude in the open air, no? Something parang wilderness kung titingnan mo. Reminded those men of how God worked through Moses to feed Israel. Di ba? Nasa wilderness din sila ng mga time na yon. Kaya yun po yung naging reaction ng mga tao nung nakita po nila yung miracle na ginawa ng ating Panginoon. Truly, this is the prophet. Moses predicted the coming of the prophet they expected. Ang sabi po ng Deuteronomy 18 verse 15, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelite. You must listen to him. This crowd was willing to support Jesus as long as he gave them what they wanted. The bread at that time. And it's easy to criticize how the crowd loved Jesus for the bread he gave.
But we often only love Jesus for what He gave or He gave us. Minsan doon lang tayo marunong magpuri, magpasalamat kapag meron tayong natatanggap sa Kanya. We must also love and obey Him simply for who He is. Ano man na nangyayari sa buhay natin, let's love the Lord. Let's praise Him. Now, what is our part? Now, let's just see the practical application that we can do. In verse 9, it says, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many?" So first, we have to give all what we have to Jesus. Sabi nga natin, give all. Yan, give all to Jesus. Whenever we learn about the feeding of the 5,000, we typically hear about Jesus, the crowd, or the disciples. But we neglect this central character. The story teaches us so much. No one in the crowd would have thought that this boy mattered. No one would have imagined that what he was carrying in his little basket would only be the provision of the moment. But the basis of one of the most significant sermon Jesus ever preached. Sabi ko nga kanina, kahit ulit-ulitin mo, ang sarap balik-balikan nitong kwento ito. This one little boy in the crowd with a little bit of seafood and bread, but he had been chosen by God to be significant piece of the Messiah or the Messiah's redemptive plan, not only for the day, but for the rest of human history. Hindi natin alam kung sino ang gagamitin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw. Ayan. Bibili. Baka ikaw. That means that we're never just lost in the crowd. Nandun pa rin tayo, kasama tayo. We're never without anything to offer. Sometimes, all God wants is you to be willing. Are you willing to give what you have to Jesus? Ano ba ang meron ka dyan ngayon na maaari mong ibigay sa Panginoon? Are you willing to give Him your life? Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Hindi po tayo karapat-dapat dahil tayo makasalanan, pero napakabuti po ng Panginoon. Maring meron kang hindi pa naisusuko sa Lord. Maring ang buhay mo hindi mo pa naibibigay sa Panginoon. Despite ng mga binibigay niya sa ating mga pagpapala. Jesus says in John 14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Lord, si Lord lang, si Jesus lang ang paraan upang muli tayo makabalik sa Panginoon, upang may offer natin yung ating mga sarili. Mga kapatid, bari ba natin yuko saglit ang ating mga ulo? At kung nangusap sa iyo ang Panginoon, sa umagang ito, na isuko sa Kanya yung mga bagay na napakatagal mo nang kinikimkim, o maging yung buhay mo, maging yung pagbigay mo ng buhay sa Panginoon, ay dinidelay mo pa sa mahabang panahon. Maring ito na ang tamang panahon upang isuko sa Lord ang iyong buhay. Mari mo ba akong sundan, kapatid, sa isang maikling panalangin na ito ng pagsuko ng buhay sa Panginoon? Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Sa mahabang panahon, hindi ko po ginawa na isuko sa inyo ito. Kaya sa mga panahong ito, sinusurrender ko po sa iyo ang aking buhay. Pagharian niyo po ito. Panginoon, ako po ay nananampalataya na ikaw po ay namatay, inilibing,
at muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. Kaya ako po, Panginoon, ay nananalig sa iyo at sinusuko sa iyo ang aking buhay. Purihin ang Panginoon sa mga sumunod po sa panalangin. Secondly, we have to abide Him. Sabihin nga natin, abide. Ayan. We have to abide or we can do nothing. Sabi po ng John 15 verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Kaya mahalaga po, tayo po ay nananatili sa Panginoon. Tayo ay nakakabit sa Panginoon. Itong ating pong story is a great reminder for us to have eyes like Christ. Always on the lookout for opportunities to care physically and spiritually for those in our path. We have to give all what we have to Jesus. We have to abide Him. And thirdly, we have to trust Jesus. We have to trust enough to give Jesus the fish or the bread. Pagdating po sa pananampalataya, tandaan po natin itong mga bagay po nito. Una, the amount of faith we have is an indication of our closeness to the Lord. Sa lalim po ng ating pananampalataya sa Panginoon, doon po nasusubok yung lalim ng ating relasyon sa Kanya. Yung bang hindi ka bibitaw. Iba kasi, sabi, malalim sa Panginoon, konti problema, bibitaw na. Hindi na mag-church. Hindi na atin ng Bible study or ng ating e-group. Kung tinignan lang po ni Philip si Jesus, hindi po siya maliligaw. Kasi nakita niya, napaka-kalmado lang ni Jesus. Hindi dapat siya na-stress. Para iwas stress pala, tumingin ka lang kay Jesus. Sino po dito na-stress? Praise the Lord. Wala po na-stress dito. Ako lang. Tumingin lang kay Jesus. Sabi ng Mark 11:22-24, Jesus said, have faith in God. I tell you the truth. If anyone says to this mountain, God, throw yourself to the sea, and does not doubt in his heart, but believes what he has says will happen, it will be done for him. Napakahalaga po na tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. Jesus was filled with peace and confidence and was in total control. Secondly, expect God to test our faith in order to increase it. Kailangan nasusubok tayo sa ating pananampalataya. God molds our faith so that He can work through us. Alam nating Panginoong Yesus, ang iniisip po ni Philip, sabi nga kanina, hindi naman siya hindi niya alam, kaya siya nagtanong. Kaya sinubukan niya ito sa isang sitwasyong mahirap. Mahirap po yung sitwasyon nila. So He could bring him to a point where he would step out in faith. Kaya lang hindi po ito nangyari. No? Si Andrew naman, may nakitang bata, may dala-dala, pero inisip niya, mapapakain ba namin ito napakaraming taong ito? Tandaan po natin, doubt can be very destructive. Yung pagdududa, nakakasira po ito sa gawain ng Panginoon sa buhay natin. Dapat andyan na eh. Kaya lang, nagda-doubt ka. Sabi ng James 1:6-8, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. And that person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. It limits what God will do through us. Nalilimitahan. The real issue that day wasn't feeding the people, but faith. Yun ang pinaka-issue doon. Yung pananampalataya. A faith that shines more bright and clear when tempests rage without
that when in danger, knows no fear. In darkness, feels no doubt, mga kapatid. May God bring us to a place where we can trust Him like that. Kahit nasa pinakamadilim ka na yugto ng buhay mo, ay nananampalataya ka pa rin sa Panginoon. Number 3, you cannot please God without faith. Sabi ng Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sinasabi ng Panginoon, magtiwala tayo. O sinasabi niya, magtiwala ka sa akin. Like with Philip, he knows how he's going to answer a prayer, provide for a need, and deal with a problem. Alam ng Diyos yun. So give to Jesus the 5 small barley loaves and 2 fish. And He can do the impossible with it. Now for our final thought, when the meaning of this miracle, one of this lesson is that God can make much of what we offer. Where attempts to live in His love and follow Him are nothing without Him. The Lord knows us all. He knows where we are, what we have, and how we can be used. He is the divine author over each and every moment, writing our stories. He can do eternally amazing things with the little fragments of our lives that we're carrying around and that we tend to think aren't worth much. Jesus doesn't want us to do the impossible, just to obey Him. When we do, impossible happens. Jesus can do the impossible with our little. In closing, nice kong iwan sa ating lahat ang sinabi ng the Life Application Bible. If we offer nothing to God, He'll have nothing to use. But He can take what little we offer Him and do the impossible. Tayo po ay manalangin. Yes, Father, thank you, Lord, for this wonderful story na amin pong narinig sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, for, again, waking us up. Marahil kami, Panginoon, ay naliligaw. Marahil kami, Panginoon, ay nalalayo o nawawala ng pag-asa at hindi nagtitiwala sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na pagkilos niyo sa bawat isa. Isingin niyo po ang aming isipan at puso, Panginoon. That just like this little boy, handa po siyang i-offer ang meron siya para sa inyo. Salamat po, Panginoon, for your goodness and for your faithfulness to each one of us. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We have an amazing God who can do all things possible. So we should also give the most amazing things to Him. So we can now offer our tithes and offering to Him. Heavenly Father, may you use these tithes to be given in the furtherance of your kingdom. Magamit niyo po ito ng maayos para sa ikalalawak ng iglesia at ikabubuti po ng inyong simbahan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. Greater is He that's living in me than he that is in the world. I can go the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ, who strengthens me. I can do the mountain, I can do all
Let's all stand para po sa ating closing prayer. Pero bago po yon, gusto po nating i-greet si Edward Dagot. Edward, tama ba? Dagot or Bagot? Bagot. Edward, thank you for coming. Thank you for visiting us. And we wish you well. Kala nyo Merry Christmas. Okay. And of course, after po nito, 1 o'clock, meron po tayong youth service para po sa ating mga youths. Manalangin po tayo. Father, thank you for the joy of knowing you. Thank you for the joy of having your promises in our lives. We give praise unto you, Lord, because with you, nothing is impossible. And we thank you, Lord, for giving us this important message that we can, Lord, treasure in our lives and enable us, Lord, to overcome all the challenges that we will be facing in the future. We give praise to you. We glorify your name. And to all these things, Lord, may your name alone be given all the glory and the honor. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen. God bless you all.